Alright, shout out Davaoenos, people of the Philippines. So, what you see is what you get. Ibig ko sabihin, Davao City skyline is totally changing. I mean, it's actually changing. No? So, what I mean is, yung skyline ho ng Davao City talaga yung nagbabago. No? So, it's happening na, yun na nga, ang pagbabago ng Davao City skyline is happening. Ibig ko sabihin is over the time, no? Paiba ng paiba, paganda ng paganda, no? Ang skyline ng Davao City. Like it's a sign of progress, I guess. No? Pwede. Ano sa tingin niyo? Let me know in the comment box. So, dito kami ngayon sa Island Garden City of Samal, celebrating something. Tapos hindi ko talaga maiwasan na masabing itong Davao City is over the years keep on progressing, like di ba? Basta iba na yung kanyang landscape, iba na kanyang skyline, iba na kanyang itsura, no? From before, like sabihin natin ng mga maybe 5 years or 10 years ago na kami pumupunta dito sa lugar, sa Island Garden City of Samal. So dito lang ho pala tayo sa may babak. Ibig sabihin sa may port area. Kung saan daungan lang ng mga barge, no. So kumbaga Davao Samal Ferry Wharf. So ito yung hitsura ng lugar, like ito Island Garden City of Samal. Tapos yan barge pa daong sila from Davao City. So Davao City in the Samal distance away, yung travel time from port to port is nasa 9 minutes lang. So wala, hindi ko talaga maiwasan na parang mapapahanga sa Davao, and at the same time happy ako, no. Kumbaga I feel happy, parang na nakakatuwa to knowing na ang Davao City is it's progressing. Diba? Kasi it's an indication. It's high-rise buildings and or ang pagsusulputan ng mga maraming mga skylines sa Davao City na matataas na laking mga gusali is it's a sign of progress, di ba? So what you see is yan planta yan ng Holcim cement. Yan. Sabihin ho natin yan. That's a Holcim cement plantation or factory located along the highway of Panakan, Davao City, or Tibungco, sorry, I don't know. Basta andyan lang sa Panakan or Panakan or Tibungco, Davao City. Diba? So matagal na yan, no, existing. Dati bago pa yan naging Holcim, that's yun cement, Galvastil before, in the 90s, no, as far as I remember. Sila nakakatawa lang talaga na ito, kahit pa ako'y nakainom, sabihin natin na medyo tipsy. Hindi tipsy, lasing talaga, no. Kumbaga nakaligo nga na sa napakagandang dagat ng Samal, kaya masabi kong ako'y kumbaga parang nahuwasan, no. I feel relief. I feel relief sa hangover. Pero yan lang, gusto ko lang ipakita ko sa inyo. I just want you to show, I just showcasing lang ho ito, no? I'm flexing Davao City. So pa lang to, mga pantalan yan, for example, may mga barko, and itong na to, yung mga high rise, yung mga gusali na yan, yung malaking building na yan, if I'm not mistaken, parang Legazpi Oil or something, or Intergyo, basta parang bilihan ng mga kupra, I don't know, niyog or coconut something, na tapos parang gagawing oil or I don't know. Tapos ayan, ito yung yung Samal, Davao Samal Street, or sabihin natin Davao Samal sa channel. Like dito dadaan yung mga barko papuntang Panabo, Metro Davao, or Tagum, Metro Davao, no, para kukuha yung mga international shipping lines to collect banana products, or Davao del Norte banana produced, or produced banana, I don't know, basta anong tawag dyan, basta dito dadaan yan, no. Well po, so nakakatuwa lang.
na Davao City is still progressing, no? Yung development, progress, di ba? Is tuloy-tuloy, dire-diretso. Non-stop, kumbaga. So, meron ho kami dito sa Davao, parang lahat na yata, no? Parang ang Davao City is, ano siya, tinatawag siya na, para ano, diverse, wait lang, diversified, ayan. Davao City is diversified or diverse source of income, parang gano'n. Kumbaga, di ba ibig sabihin ng diversified or diverse source of income or resources? Diverse resources is yung parang ang resources, revenue, income is coming from different sectors or different hindi sector, different resources or sources, like meron kaming agricultural, di ba? Meron kaming durian, meron kaming kakao, banana, meron kaming gulay, prutas, at kung ano pa, basta agro-industrials. Agro-industrials. And meron din kaming mga industrial plants, like yun na nga, wholesome cement. Meron ho kami dito paggawaan ng mga plastic, kaldero, at kung ano pa, dyan sa may Tibong Kupanakan somewhere. At meron din ko kami dito mga BPOs in business parks, and syempre consumerism, no? Kumbaga napakataas talaga ng consumption power or purchasing power ng Davao City. Oh, in fact, ang dami namin ditong mga condominiums, for example, na hindi pa nga siya tapos, hindi pa nga siya materialize, sold out na. Di ba? So that simply means na ang Davao City is mataas ang kanyang purchasing power. Actually, hindi lang man Davao City, please don't get me wrong. If you're watching this video, if you're listening to me, narinig mo ko, and you're coming from different places like outside of Davao, di ba? Like for example, sabihin natin Iloilo City, di ba? Cebu, Metro CDO, Metro Cagayan de Oro City, Metro CDO, Metro Bacolod, or Metro Manila, or somewhere, no, in the Philippines. So please don't get me wrong, no. Hindi lang naman din Davao ang mataas ang purchasing power, no. So number one, kumbaga isa na diyan ang mataas ang purchasing power is Iloilo, Metro Iloilo, CDO, Metro Cebu of course, and Metro Bacolod, Palawan pwede, and Angeles or Metro Baguio. So mataas yung purchasing power, kaya the reason why na ang daming mga business parks in IT parks in the mga mixed-use development na nagsisitayuan sa isang lugar sa mga metros na yon. Kasi nga maraming mga citizens, maraming mga tao na willing to invest their money, willing to purchase, willing to buy, no? 'Di ba? Willing to acquire ng kailangan ari-ari ng mga ari-arian to acquire something, 'di ba? Kasi kung hindi mataas yung purchasing power sa isang lugar, di ba? Walang masyadong mayayaman, walang masyadong rason para puntahan ng mga tao. So walang bibili ng kondo, di ba? Para gawing business or as a residence, no purposes whatsoever. So Davao City is isa doon sa mataas ang purchasing power, kasi nga ang daming mga nagtataasan ng mga building. For example, ito. Dati hindi mo ito makikita. Kumbaga, kung hindi ka nanonood sa mga vlog ko, like, kung bago ka na sa vlog ko, or ibig ko sabihin, parang hindi ka masyadong aware sa mga skylines and high-rise buildings and developments ito sa Davao, talagang mapapansin mo to. For example, ito. Ayan na. Ituro ko na lang, ayan. So, that's the biggest indoor stadium sa buong mundo daw, sabi, no? Buong mundo. I don't know. So, para sure ako, so buong Pilipinas lang. As of this moment, since hindi pa yan masyadong, hindi pa siya function, I don't know kung function na ba siya o hindi. So, as of this very moment, para ang pinakamalaki yata na nagsisimula ng mag-function ay ang Philippine Arena with 50,000 at least, no? Or maximum of 50,000 seats capacity dito sa buong Pilipinas. Pero yan, itong tinuro ko na yan yung King Dome, na owned by Pastor Apollo Kibuloy. So yung King Dome na yan ay meron siyang at least 75,000 seating capacity. So napakalaki, di ba? Tapos maliban dyan, ito. Yan, yung gusali na yan. So napakalaking gusali na yan, napakataas, napakalawak, napakalapan, napakalaki. To the point na kahit nasa malayo na ho tayo na, kahit nasa Island Garden City of Samal na tayo, ay tanapakin natin siya. So that's
Gandara, I don't know. Basta ano yan, sa may LPO. Oh, by Sibulad Master ulit, no? LPO is a Lyceum of the Philippines University, located in Barangay Comunal. Fronting din sa may kay Buloy. Diba? So, ito kay Buloy na Kingdom, no? Or Kingdom of Jesus Christ. Tapos ito, highway, diversion road. Tapos yan, itong gusali na yung LPO na yan. Pero, tanaw pa rin ho natin yung gusali na yan. Ibig sabihin ganyan sa kalaki, diba? Wala lang, share ko lang. Tapos ito naman Seawind. Patagat to sa Seawind by Santos Land. Asan yung Seawind? Seawind, where are you? Yan, Seawind. Yan lang, share ko lang, no? So, baka hindi nyo lang napansin. Pero, Davao City skyline is changing. Davao City skyline is changing. Davao City is progressing. Tuloy-tuloy ang progress. And hindi pa yan. Kasimula nga lang talaga ng development and rising, no? Hindi pa siya actually nag-descent or hindi pa siyang take off. Kumbaga parang kaka-turn on pa lang talaga ng engine ni Davao City. Pero yan na, pasama na si Davao City sa one of the richest city in the Philippines. So that's all for this video. Wala lang, share ko lang. So I don't know kung anong masasabi ho ninyo sa aking mga sinasabi. So pwede kayo mag-interact, no? So share your thoughts in the comment box. Thank you for watching and bye bye.